This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. The Philippines is currently witnessing the emergence of young and dynamic leaders. These young leaders are noticeably well educated and full of idealism in their youth. At dito sa Ilocos ay napapansin na natin ang mga ito. Ang mga youth political personalities have this burning desire to transform their respective communities to a progressive and developed community. Kaya dito sa bagong season ng Let's Talk ay minabuti po nating imbitahin at para makausap na rin ang isa sa mga young aspiring politicians or shall we say young public servants nowadays. Isang magandang araw mga ka-Ilocanos, nagbabalik po ang Let's Talk para sa isang bagong season. Pang-5 season na po ito mga kaibigan at kaya maraming salamat po sa inyong walang sakong pagsubaybay para sa season na ito. At syempre ngayon nga po mga kaibigan ay ang ating pong guest for this week ay isang newly appointed o sa kaya ay isang kilala na ito pagdating sa politika ang kanyang pamilya. Ladies and gentlemen, let's talk to Honorable Francisco III Ranches III, Sangguniang Panlunsod member ng Vigan City. Good day, Sir Third, or shall I call you SPM Third? Welcome to Let's Talk. Thank you. Would you like to greet our viewers first? Good day to the viewers of Let's Talk and to Derek, and thank you for having me here in Let's Talk. Thank you too at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon lalo-lalo na sa first episode ng new season ng Let's Talk. Okay, first, Third, we would like to know you more muna. Sino ba si Francisco Ranches III? I am Francisco Ranches III, newly appointed Councilor of Vigan City. I am the eldest son of our former Vice Mayor, Francisco Ranches Jr. and Amelita Ranches. I am a graduate of Bachelor of Arts major in Legal Management from UST, and I am now a third-year law student at the University of Northern Philippines. Presently, I am the interim chair of the Young Liberals of Ilocos Sur, a youth wing of the Liberal Party, and I was also an intern of the Friedrich Naumann Foundation, which is a German liberal foundation. Mm-hmm. So paano ka nakapasok doon as the young liberals of dito paano, because you were endorsed by your father or may criteria ba yan? The Young Liberals of Ilocos Sur, we organized it because as the Liberal Party has a youth wing. Mm-hmm. I was a member of that youth wing and also a member of the core group, and we were tasked to form a youth wing on our areas. Areas like just the province, Ilocos, yes. Ilocos only, hindi siya naman ng buong region. Hindi naman, okay. Well, that's great. Pero bago ka naging member ng Sanggunian ng Vigan City, ano ba dati pinagagawa mo? Well, before I was appointed as a city councilor of Vigan, I was a full-time student. Mm-hmm. I was taking up law. Okay. Kaya mag-aaral lang talaga. So you're third year na, Now, di ba? I am on my third year as a student. Okay, SPM Third, nung mag-resign si Attorney Frances sa pagiging SPM ng Vigan, so ikaw syempre na-recommend ka na ikaw ang papalit sa posisyon na yon. Ano yung pakiramdam mo noon? Nagdalawang isip ka ba? Or di kaya ano yung mga tumatakbo sa isip mo noon at bakit mo kaagad tinanggap din ito? Well, masaya at the same time parang kinabahan kasi baka hindi ko ma-take yung responsibility to be a counselor kasi nga I'm still studying. Pero
It is just because bakit nasa blood yun na ba to? Noon pa ba? Nasa isip mo na yung pumasok sa politics? Well, at a very young age, I was exposed to politics kasi nga because of my father who was in politics for for almost 20 years. Yeah. That made me inclined to politics. That is why I accepted the offer or the appointment, thinking that I could help the people of Vigan in my capacity as a counselor. Ngayon naman, third. So, kailan ka officially kumbaga nailuklok o di kaya umupo o took over as one of the SPM ng Vigan? Tapos, so mga kailan yun? Bago lang no? Yes, I was appointed by the governor, Governor Luis Chavez Singson, last November 8 of 2011. Who did the recommendation? Is it your dad or No, the nominated. LP? I was recommended by the party president, Secretary Marojas, and then the appointing authority is the governor. Okay. So, you have to seek a recommendation from your party, the Liberal, Yes. and from there, it has to be the governor, hindi ang city mayor. No, under the local government code, the one who caused the vacancy will be replaced from among members of the party. So that is why I was recommended by Secretary Marojas because I belong to the same party as of the party of my father. So, ano naman ang mga reactions nung ikaw na dumating ka na doon sa office, sa Sanggunian office? Ito, gusto ko na malaman, ano yung mga challenging part? Siyempre may sessions, di ba? Yung first day of sessions mo. Ano yung mga mukhang challenging part doon? Well, during the first day of session, the challenging part siguro is yung makipag-debate sa mga veteran councilors. Kasi I'm a new councilor, parang kinabahan ako. Baka di ako makapag-argue o makipag-debate ng maayos. Pero I was able to express myself well during the first session. Actually, I was able to defer a ordinance during that very first day. First date. Okay, so tapos yung nag-took ng office, kumusta naman yung pag-welcome sa iyo ng mga colleagues mo, of course lalo na 'tong mga veterans na to. Shall we say, medyo mas nakakatanda sa iyo ng mga councilor. And of course si Mayor Eva, kumusta ang Well, sa City Council, they were very warm. Maayos naman ang reception. I was accompanied by my father. Sinabahan ka talaga ng papa mo. Tapos they welcome me. Everybody from the City Council made a message welcoming me. third, sa Sanggunian, may debate, di ba? May mga argumentations. So, kumusta naman ang pakikitungo sa'yo ng mga kasamahan mo sa konseho? Since ito nga, yung pag-usapan niya, halos sa mga kasamahan mo doon ay, kumbaga, ikaw nga nagsabi, mga batikan na, mga veterano na when it comes sa politics, veterano na when it comes sa mga sa Sanggunian. So, kumbaga, the word is, mas nakakatanda sa'yo. So, paano mo to hinahandle lahat? Paano mo, kumbaga, paano mo sila pinapakisamahan? I treat the debate or the discussions in the plenary professionally. Parang tinatanggal ko yung personal feeling ko against anybody. And I concentrate straight on the issue. Kasi nangyari minsan, pagka nagde-debate, hindi maiwasan tumaas yung emotions, parang nagagalit ka personally, na hindi naman dapat. Kaya nga, siyempre, lalo na, hindi talaga mawala yung age gap na sinasabi. Kung lalo na kunwari ako, mas matanda na ako sa'yo, mas matagal na ako dito, kaya mas marami akong alam kumpara sa'yo. Is this usually ba ganito? May at disadvantage ba yan sa part mo na mas bata? Kailangan ko na lang sundin sila? Or kung ano talaga, just like what I said, yung idealism ng mga bago ngayon is iba na. So, kailangan ko bang
Kumbaga kalimutan ko muna na mas matanda ka sa akin. I have to fight for what I do believe, something like that. Yan ba ang ginagawa mo? Yes. In politics, age doesn't matter. Like Senator Enrile, he's already old but he's still very dynamic. Tapos, siyempre ikaw, you're a third-year law student. Do you believe that kailangan ba mas magaling pag lawyer ang nakaupo sa isang konseho o di kaya sa isang kamara? Hindi naman. Well, may advantage din ng konti dahil sa knowledge of law. Pero in the decision making, you have to base it pa rin on what is right and what is wrong and what is good for the common benefit of everybody. Siyempre, hindi talaga mawawala. Nandyan parati si former Vice Mayor Franz Ranches, former Councilor Franz Ranches. Ano yung hinatid ka sa konseho, di ba sinamahan ka niya? Ano yung mga binubulo niya parati sa iyo na dapat ito gawin mo? Ano yung mga advices na, kumbaga, tumatak na talaga sa utak mo? Well, yung tumatak in advice niya sa akin to dapat kabisado ko yung local government code. Kasi sabi niya, yun daw yung Biblia ko sa legislation. Yun yung parang guide ko. Memorado mo naman. To make an ordinance or resolution. So, pero hindi ko pa masyadong memorado kasi marami yun. Oo, nga eh. Pero nakapag-adjust ka na ba? Adjust sa, kumbaga, nag-sink in na sa sarili mo na konsehal ka na. You are an SPM na. Every time you walk, paglabas mo sa sanggunian, SPM ako. Di kaya paglabas mo sa bahay mo, SPM ako. Well, So, nung una, medyo nahihirapan ako kasi I'm studying at the same time. I am a counselor of the city. Pero as time goes, tutunan kong i-manage yung time to balance work and the studies. so ano yung treatment sa'yo sa school? Lalo na, konsehal ka eh. Wala namang special treatment. Normal students. Normal students lang. Kasi sa law school, lahat naman kami doon professionals. Kaya normal. Ibalik ko lang third, doon yan nung ma-recommend ka ng party tapos na-appoint ka na nga ng governor. Sabi mo nga just because sa family mo dun talaga lumalata yung pagka when it comes to politics, sa pagiging public servant, ika nga parang ikaw na ang susunod na henerasyon ni Francisco Ranches Jr. So bakit mo talaga tinanggap? Aside dun sa, of course, you want to serve the community, ano pang tumatak sa isip na dapat kong tanggapin ang posisyon na to? Bakit kasi para bang, di ba kayo natakot at mawawalan ng mababawasan ang tawag dito, oposisyon sa sanggunian? O di kaya mawawalan ng representative ang Liberal Party sa konseho? Well, sabi ko nga, at a young age, I was already exposed to politics. Kaya, that made me inclined to enter politics. Doon ako nagka-interest talaga. Kaya, hindi ako nagdalawang isip na pasukin yung politika. Pero alam mo naman na medyo magulo ang when it comes to world of politics, medyo magulo to, di ba? Alam mo na yan. So, ready ka na doon? Yes. Ready ka na sa lahat na kung ano man naman. Kasi kakalkalin lang lahat ng mga... Lahat. To whatever challenges may come. Okay. Sabi nga nila, nakakabata itong pagiging public servant eh. Sige tayo, dyan ka muna ha. Mga kaibigan, yan po si Third Ranches o di kaya ay Francisco Ranches the Third, the Sangguniang Panlunsod member po ng Vigan City. Pagbabalik natin, alamin pa natin ano pa ba ang mga plano niya, ano na ang mga nagawa niya when it comes sa Sangguniang. Yan po sa pagbabalik ng season opener ng Let's Talk.